ang pinagmula ng 32 kwento ng trono. Noong unang panahon, sa isang lugar na tinatawag na Bharat na ngayoy kilala bilang bansang India, may isang binata ang naninirahan kasama ang kaniyang ina. Sila'y kasama sa mataas na uring panlipunang tinatawag na Brahman, subalit sila naman ay napakadukha. Tanging maliit na dampa lamang at kapirasong lupang tinatamnan nila ng gulay ang kanilang pag-aari. Dahil sa kalagayan ay wala ng pag-asa ang binatang Brahman na makapag-asawa dahil wala silang salapi o ari-ari ang maiaalay sa pamilya ng mapapangasawa. Dapat siguro'y manghiram o mangutang ka muna sa ating mga kamag-anak at kaibigan. Ang payo ng ina sa kanyang anak. Noong kumikita kay napakarami mo rin naman taong natulungan. Ang dugtong pa niya. Nahihiyaman ay nakumbinsi naman ng ina ang binatang Brahman na humingi ng tulong sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Gustong-gusto niyang makapag-asawa upang may makasama sila ng kanyang matandang ina sa kanilang munting dampa. Pagkalipas nga lang ng ilang linggo ay halos mapuno ang 2 banga ng ginto at salaping iniambag ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. At dahil dito, sa wakas ay nakapagpakasal ang binatang Brahman. Siya ngayon ay may isang maganda at mapagmahal na asawang nagngangalang Mela. Ang kanyang inaman ay masayang-masaya dahil may malakas at masipag na manugang siyang makatutulong sa mga gawaing mahirap na para sa isang matandang tulad niya, tulad ng pagkuha ng panggatong sa gubat at pagluluto ng pagkain sa pamilya. Sa tuwing umaalis ang kanyang manugang para mangahoy ay laging nagpapaalala sa kanya ang matandang babae. Mag-iingat ka sa mga espiritu, anak. Itali mong mabuti ang iyong buhok dahil yan ang hahatakin ng espiritu upang makuha ka. Ang lagi nitong paalala. Huwag po kayong mag-alala, inang. Lagi ko pong itinatali ang aking buhok. Sagot naman ni Mela sa kaniyang biyanan. Maingat nga niyang itinali ang kanyang buhok sapagkat alam niyang sa dinadaanan niyang mga puno ay may nakatirang Shakchuni, isang espiritu na may bahay na walang hangad kundi ang magpanggap bilang asawa. Ito ang nais ng mga espiritu, ang muling maging bahagi ng pamilya at magpanggap bilang tao. Subalit hindi nila naiisahan si Mela dahil hindi lang siya maganda, maayos din siya sa katawan at higit sa lahat ay matalino. Ang akala niya ay masisiyahan ng kanyang asawa sa kung anong mayroon sila, subalit nagkamali siya. Ngayong ubos na ang salapi at ginto sa kanilang banga, ay gusto ulit ng lalaking umalis at makipagsapalaran upang magkaroon pa ng mas maraming kayamanan. Asawa ko, bakit kailangan mo pang umalis? Masaya ako kahit mahirap ang ating buhay, basta't magkakasama tayo. Ang lumuluhang pakiusap ni Mela sa asawa. Kailangan kong umalis, Mela. Tingnan mo nga ang buhay natin, napakahirap. Gusto kong magkaroon ng malaking bahay at maraming salapi. Ang sabi ng lalaki. Hindi na nga napigil ni Mela ang kanyang asawang dali-daling umalis para magtrabaho sa lungsod. Ang hindi alam ng mag-asawa ay isang espiritu palang nakikinig sa kanila sa punong pipal na nasa tabi ng kanilang bahay. Naulinigan niya ang usapan ng dalawa. Napangiti ang espiritu. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng pamilya. Ang nakangising sabi nito sa sarili. Sige, iwan mo ang asawa at ina mo para sa akin na sila. Malungkot na malungkot si Mela at ang kanyang biyanan sa pag-alis ng Brahman. Magkatabi silang lumuluha nang biglang may kumatok. Halos mapalundag sa tuwa ang 2 babae nang makita nilang bumalik agad ang Brahman. Hindi na ako tumuloy. Hindi ko pala kaya kayong iwan. Ang masayang sabi nito, sabay yakap sa 2 babaeng naiiyak sa tuwa dahil sa pagbabalik ng inaakala nilang Brahman na walang iba kundi ang espiritu pala sa punong pipal. Wala naman silang napansing kakatwa sa lalaking bumalik sa kanilang buhay, kaya't ang buong akala nila ay ang Brahman nga ito. Kasama nilang namuhay ang impostor sa loob ng 1 taon. Samantala, ang tunay na Brahman ay nagtatrabaho sa lungsod. Naging labis siyang abala sa kanyang mga gawain at sa layuning makapag-ipon ng pera tulad ng ipinangako niya sa kanyang ina at asawa, kaya't hindi siya makadalaw o makasulat man lang. Subalit pagkaraan ng 1 taon ay hindi na niya matiis ang pananabik na makita ang ina at asawa, kaya't nagpasya siyang bumalik sa nayon. Nagmamadali siyang bumalik sa dampa, puno ng pananabik. Tiyak na magiging napakasaya ni Inang at ni Mela kapag nakita nila akong muli at ipakikita ko sa kanila ang aking mga pasalubong.
Masayang-masaya ang Brahman nang pumasok siya sa pinto ng dampa. Nabigla siya nang nadatnang kumakain ng tanghalian ng kanyang ina at asawa kasama ang lalaking kamukhang kamukha niya. Biglang tumayo ang lalaki at itinulak ang totoong Brahman palabas ng pinto. Umalis ka rito, ina. Mela, huwag ninyong papapasukin ang lalaking iyan. Siya ay espiritong nagpapanggap na ako. Ang sabi nito habang itinutulak nito papalayo ang bagong dating. Litong-lito ang ina at si Mela sapagkat magkamukhang magkamukha ang dalawang Brahman. Ina, Mela, ako itong iyong asawa. Huwag kayong maniniwala sa espiritong iyan. Ang sigaw ng lalaki, subalit nakasara na ang kanilang pinto. Anumang pakiusap niya ay hindi siya pinagbubuksan ng ina at ng kanyang asawa. Hindi malaman ng totoong Brahman kung ano ang gagawin. Ito ba ang naging bunga ng aking paglayo? Nagkaroon nga ako ng salapi at kayamanan. Subalit na wala naman sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang nawawalan ng pag-asa at buong pagsisising bulong niya sa sarili. Sa wakas, naipasya niyang humingi ng tulong sa rahang namumuno sa bansa. Matiyagang nakinig ang raha sa kanyang istorya at pagkaraan ay nag-utos iyon na paharapin sa kanya ang dalawang binata. Tinitigan niya ang una at pagkatapos ay ang ikalawa. Magkamukhang magkamukha sila. Tinanong niya sila ng mga tanong na maaaring makapagpatunay kung sino ang tunay at kung sino ang impostor, ngunit pareho nilang alam ang mga tamang sagot kaya hindi rin mapagpasyahan ng raha kung sino sa dalawa ang tunay na Brahman. Araw-araw ay pumupunta ang tunay na Brahman sa korte ng raha. Ngunit hindi niya makumbinsi ang raha na isang mapagpanggap na espiritu ang umagaw sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang araw, habang malungkot siyang naglalakad pabalik mula sa korte ng raha, nadaanan niya ang isang grupo ng mga batang lalaking naglalaro sa bukid. Isa sa mga bata ang patakbong lumapit sa binatang Brahman. Bakit ka malungkot? Tanong niya. Wala na ang aking ina at asawa. Naagaw sila ng isang impostor na espiritu. Iyak ng Brahman. Ay, napakalungkot ng buhay ko. Lumapit ka sa aming raha. Sabi ng bata. Lumapit ka, sabihin mo sa kanya ang iyong mga problema at baka matulungan ka niya. Pero kagagaling ko lang sa raha. Maging siya ay hindi naniniwalang ako ang tunay na Brahman. Hindi sa rahang iyon. Lumapit ka sa aming raha. Himok ng bata. Sinong raha? Tiyak na walang ibang raha sa bayang ito. Basta sumama ka at tingnan mo. Ang bata ay hindi na naghintay ng sagot. Hinila niya ang kamay ng Brahman at dinala sa lugar na may iba pang mga batang naglalaro. Isang batang mukhang matalino ang nakaupo sa kanilang gitna at nakaharap sa isang bunton ng lupa. Ang batang nagdala sa Brahman ay umukod ng mababa at nagsalita. Inyong kamahalan, ang lalaking ito ay may mahiwagang pangyayaring sasabihin at hihingi sa inyo ng payo. Sabihin mo ang inyong kwento, lalaki, at makikinig kami. Sabi ng batang lalaking tinatawag na inyong kamahalan ng iba pang mga bata. Nagbibiro ba kayo? Ina at asawa ko ang nawala sa akin. Wala akong panahong makipagbiruan. Ang nayayamot na sabi ng Brahman. Hindi kami nagbibiro. Gusto ka talaga naming tulungan. Sabi ng mga batang nasa tabi ng bunton ng lupa. Ang boses niya ay tunay na nakikiramay. Ang mga bata ay hindi man lamang tumatawa sa kanya. Kaya't nakumbinsi ang kawawang Brahman na sabihin ang lahat ng nangyari. Malulutas ko ang iyong problema. Ang sabi ng batang pagkatapos marinig ang kwento ng Brahman. Pero may kondisyon. Ano yun? Ibibigay ko ang hatol bukas ng umaga. Pero papuntahin mo rito ang raha at ang kanyang mga ministro at lahat ng tao sa bayan. Pero paano ko sila mapapapunta rito? Papupugutan ako ng ulo ng raha kapag sinabi ko iyan sa kanya. Bueno, nasa iyo na yan. Matapang na sabi ng bata. Lalong nag-alala ang Brahman. Ngunit tila wala ng ibang paraan kaya tinapangan niya ang sarili at pumunta siya muli sa raha para sabihin ng kanyang kakatuwang pakiusap. Sa halip magalit ay naging interesado ang raha at pumayag na pumunta sa bukid at dalhin ng lahat ng kanyang mga ministro. Inaumagahan, ang raha, ang binatang Brahman at ang lahat ng tao sa nayon ay pumunta sa bukid. Mangyari pa, ang ina,
Ang asawa at maging ang espiritu ay naroon din. Nakangisi ang espiritu dahil hindi siya naniniwalang magtatagumpay ang batang lalaki kung saan maging ang makapangyarihang Raha ay nabigo. Yumukod ang batang lalaki sa Raha at pumunta sa kanyang pwesto sa bunton ng lupa. Umarito ako ngayong umaga sapagkat ipinangako kong lulutasin ang misteryong lumilito sa akin. Matigas na sabi ng Raha sa binata. Pero tandaan mo kapag ka nabigo ka ay paparusahan ka ng mabigat. Oo po, inyong kamahalan. Formal na sagot ng bata. Pigil ng mga tao ang kanilang paghinga. Isang batang lalaki ang magbibigay ng katarungan habang ang pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa ay nakatayo at nanunood lamang. Ang batang lalaki ay humingi muna ng isang boteng may mahaba at makitid na leeg. Nang iyon ay mailagay na sa kanyang harapan ay nagsalita siya. Ito ang pagsubok na lulutas sa suliranin ng mga taong ito. Kung sino sa inyo makapapasok sa loob ng boteng ito ay siyang tunay na Brahman. At kung sino ang hindi makapapasok dyan ay mamamatay. Ang makapangyarihang sabi ng bata. Teka! Ang naiiyak na tutol ng tunay na Brahman sa pagsubok na sa tingin niya ay hindi makatarungan. Paano ako makapapasok dyan? Ang laki-laki ko. Ang kanyang malakas na tutol. Kung gayon ay hindi ikaw ang tunay na Brahman. Ikaw kaya? Kaya mo? Ang tanong ng bata sa isa pang Brahman. Oo naman. Manood kayo. Ang masayang-masayang sabi ng espiritu. Agad siyang nag-anyong hangin at isinilid ang sarili sa loob ng bote. Ito lang ang hinihintay ng bata. Nang makapasok na ang espiritu ay agad niyang tinakpan ng bote. Heto ang impostor na espiritu. Ang sabi niya habang iniaabot sa tunay na Brahman ang bote. Nagawa niyang magpanggap dahil sinamantala niya ang iyong paghahangad ng maraming yaman. Nagsisisi po ako. Ang mahinang sabi ng tunay na Brahman. Ang tunay ko po palang kayamanan ay ang aking minamahal na ina at asawa. Ang dugtong pa niya habang niyayakap ang kanyang pamilya. Hindi makapaniwala ang Raha. Saan galing ang iyong katalinuhan? Ni ang Rahang tulad ko'y hindi naisip ang ginawa mong paraan. Ang sabi niya. Mga ordinaryong bata po kami na nagpapastol ng mga baka. Isang araw, habang nanginginain ang aming mga baka, ay natagpuan namin ang mga bunton ng lupang ito. Nagpapalitan kami sa pag-upo sa harap nito. Napansin po namin ang sino mang naupo sa harap ng bunton na ito ay nagkakaroon ng pambihirang katalinuhan. Sa araw na ito, nagkataong ako ang nakaupo, subalit wala po akong kapangyarihan. Ang lahat ay nagmumula sa bunton ng lupa na ito. Paliwanag ng bata sa Raha. Ipinag-utos ng Raha na hukayin ng bunton ng lupa. At sa ilalim ng lupa, natagpuan nilang nakabaon ng isang magandang tronong tila plataporma. Nababalutan iyon ng mga alahas at sinusuportahan ng magagandang inukit na mga figura ng 32 anghel. Agad na umakyat sa kinaroroonan ng trono ang Raha upang maupo. Inaakala niyang sa pag-upo rito ay magiging matalino rin siya sa pagpapasya at makikilala ng buong mundo ang kanyang katalinuhan, ngunit bago pa siya makaupo ay may narinig na siyang tinig. Isa sa mga nililok na figura ang nagsalita. Hinto, Ang sabi niyon. ang tronong ito ay pag-aari ng dakilang Raha Vikramaditya. Bago ka maupo rito, ipakita mo munang kapantay mo siya sa tapang at katarungan. Makinig ka at sasabihin namin sa iyo kung gaano siya kadakila. Pagkatapos, isa-isang nagkwento ang 32 anghel tungkol sa katalinuhan at kagitingan ni Raha Vikramaditya. At nang ang huling istorya ay maikwento, binuhat ng mga anghel ang trono, pataas ng pataas sa kalawakan at lumipad silang kasama niyon sa malayo, malayong malayo. Naiwan ng Raha na nag-iisip na hindi niya pataglay ang mga katangiang magbibigay sa kanya ng karangalang maupo sa trono. Ang ilan sa mga katangiang ito ay kabutihan, lubos na katapangan, pagiging patas at walang kinikilingan, at pagiging makatarungan. Subalit bago tayo magwakas, makabubuting sabihin na ito ang pinagmula ng 32 kwentong naging popular sa buong India. Kilala ng mga ito ngayon bilang Simhasana Batisi o ang 32 kwento ng trono.